Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahirap ang mag-move on mula sa isang taong inibig mo ng lubos at pinagkatiwalaan mo ng iyong oras. Pero minsan, may mga kwento talaga tayong kailangan ng isara para makapagsimula ulit tayo ng panibagong yugto sa ating buhay pag-ibig. Ikaw ka, barangay, paano mo natanggap na wala na talaga kayo ng taong pinakamamahal mo? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo. Ako po si Shara. 30 years old na ako, dalaga, at 5 years nang nagtatrabaho sa isang BPO company. Wala po talaga akong planong maging call center agent noong una. Pero sa buhay na ito, siguro dito ako dinala ng destiny ko, Mama Mia. Kahit na hindi naman ito ang landas na gusto kong i-pursue, ay masaya pa rin ako na dahil sa trabaho kong ito, ay meron naman akong maayos na hanap buhay. Mama Mia, ang totoo niyan ay pangarap ko talagang maging isang engineer. Actually, nakapagtapos ako bilang civil engineer. Pero hindi ko na-pursue ang pangarap kong ito due to personal reasons na hindi ko na lamang babanggitin dito sa sulat ko. Sa ngayon ay sapat naman po ang income ko para sa mga gastusin. Nababudget ko rin ito based sa mga wants at needs ko. Nakakapasyal ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at sa parehong pagkakataon ay nakakapagbigay na rin ako ng pera sa mga magulang ko na nakatira sa aming probinsya. Ang sagot lang naman po kasi ay ang pagkakaroon ng stable na buhay ay dapat marunong tayong mag-ipon at yun po ang palagi kong ginagawa. Mama Mia, pagdating naman sa usaping love life, nagkaroon ako ng boyfriend for 5 years. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Allen, na manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami sa isang dating app kung saan aksidente kong na-swipe right ang picture niya hanggang sa nauwi na nga kami sa isang romantic relationship. Ba talaga? Parang hindi naman ah. Ang ganda naman ng bungad mo. Pwedeng good morning muna kasi first time lang natin magkikita. Ay, sorry. Good morning. So, hindi ba ako mukhang 5'9"? Parang hindi. Well, tama ka naman. 5'9" ako sa app. Pero sa totoong buhay, mga around 5'7" ako. And a half. 5'7" and a half. May half talaga? Oo, importante yun. So parang inaamin mo na fake yung nasa profile mo, ganon. Kasi nagsinungaling ka sa height mo eh. Huwag mo sabihing hindi ka rin 25. 25 years old ako. Yun, totoo yun. And technically, hindi ako nagsinungaling kasi tinan mo to. Matataas sa mga suot kong sapatos. Kaya kahit i-measure mo ang height ko ngayon, 5'9" ang lalabas. Hindi ka naman palagi nakasapatos eh. Bakit? Big deal ba sa'yo ang height ng lalaki? Hindi naman, pero syempre, mas romantic pa rin kung mas matangkad yung guy, di ba? Mas matangkad pa rin naman ako sa'yo ah. Di ba 5 flat ka? Huy, hindi ako 5 flat ha. Excuse me, 5'2" kaya ako. Maliit pa rin yun. May problema ka sa maliliit? Wala naman. Cute nga eh. Wala naman pala eh. Teka, ba't ba napunta tayo sa height? Ikaw nagsimula eh. Ay, ako ba? Sorry naman. Ganun talaga ako minsan eh. Kapag wala akong maisip na pag-usapan, kung anong unang mapansin ko, yun ang tinatopic ko.
Halos na pag-usapan na kasi natin lahat sa chat. Nadamay pa tuloy height ko. O sige, change topic na tayo. Anong gusto mong pag-usapan natin? Ano ba maganda? How about family? Family? Ako, may sariling pamilya na ang father ko, tapos yung mother ko naman, tindera sa probinsya. Saan ang province mo? Pangasinan. I see. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid, pangalawa ako. Talaga? Pareho pala tayo. Pangalawa rin ako pero 3 lang kami. Wala na kaming parents, tapos may kanya-kanya na rin kaming buhay na magkakapatid. Hindi na kayo magkakasama? Hindi na Naiwan yung panganay sa dati naming bahay. Siya na nakatira doon ngayon kasamang family niya. Yung bunso naman, nagtatrabaho ngayon sa South Korea, factory worker. Ikaw? Solo na rin. As early as 18 years old kasi, ako na bumubuhay sa sarili ko. Simula nung parehong mawala parents namin, kanya-kanyang sikap na kami magkakapatid para pag-aralin at buhayin ang sarili namin. Kailan mo huling nakita mga kapatid mo? Matagal na. Hindi ko na maalala Hindi ba kayo close? Sabihin na lang natin na wala masyadong intimacy sa aming magkakapatid. Pero sa pagkakaalam ko, nagkakausap pa yung ate ko tsaka yung bunso. Bakit naman ganon? Kayong 3 na nga lang ang natitira, hiwa-hiwalay pa kayo. Nung bata kasi ako, medyo neglected ako. Alam mo na, middle child. Favorite nila mama at papa yung pangatlo kasi nga bunso. Palaging spoiled, palaging pinapaboran. Yung panganay naman, suportado sa lahat ng bagay. Kasi siya yung inaasahang maging provider pagdating ng panahon. Ako? Wala lang. Parang nandyan lang para makompleto yung pamilya. Ang lungkot naman ng ganon. Kaya nga nung lumaki ako, natuto na akong wag dumepende sa ibang tao. Parang bumababa kasi yung self-worth ko nung ma-realize ko na di pala ako nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamilya ko. Masakit pala yun. Hayaan mo. Pagdating sa akin, never mong mararanasan ng ganong bagay. We, totoo ba yan? Oh, promise! Mama Mia, for 6 months ay nag-date kami ni Allen bago kami naging official couple. Aminado naman ako na noong una ay hindi talaga ako physically attracted sa kanya. Pero sa pagtagal ng pagsasama naming dalawa ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong nakilala ko na ang totoong Allen. Nagtatrabaho pa ako noon bilang barista sa isang well-known na coffee shop. After 1 year ay nag-decide kami ni Allen na magsama na sa iisang apartment. Naghanap kami ng matutuluyan at doon ay nag-live-in na kaming dalawa. Mama Mia, mas lalo pang lumalim ang relasyon naming dalawa ni Allen simula noong nagsama kami sa iisang bubong. Daig ko pa ang nasa cloud 9 noon dahil para akong nakabingwit ng isda sa dagat na kompletos recados na. Mabait, malagain, respectful, sweet at romantikong tao si Allen, Mama Mia. Almost perfect na nga ang relasyon naming dalawa kung ako ang tatanungin nyo. Pero hanggang sa unang 3 taon lang pala yun. Noong lumipat ako ng trabaho at pinasok ko ang BPO industry, ay doon na po nagsimulang lumaylay ang relasyon naming dalawa ni Allen. Aminado naman po ako na marami akong naging pagkukulang, pero dahil naman ito sa pagiging busy ko sa trabaho. Hindi po madali ang nilipatan kong trabaho, Mama Mia. Bukod sa nakakapagod na night shift, ay dumagdag pa ang pagiging stressful at toxic ng working environment ko. Kaya ang dating solid at almost perfect na relasyon naming dalawa ay unti-unting lumabo sa loob lamang ng 2 taon. Pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na. Nagpaalam ako sa work ngayon na hindi ako papasok. Talaga? Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Or may lakad ka? Anniversary natin ngayon, di ba? Nakalimutan mo na naman ba? Oh my gosh! Anong date na ba ngayon? 29 na ba? Hala mahal, sorry. Alam mo namang iba na ang body clock ko ngayon, di ba?
Minsan nalilito na talaga ako sa mga dates, lalo na night shift ako. Okay lang. At least ngayon alam mo na. Last year ganito rin tayo kaya hindi na ako nag-expect. Sorry na. Galit ka ba? Magpahinga ka na. Lalabas tayo mamayang gabi. Nagpa-reserve ako sa favorite resto natin. Off mo naman mamaya, di ba? Oo! Wala akong pasok mamaya. Promise, babawi ako sa'yo tonight. Tsaka nag-book nga pala ako ng hotel sa Tagaytay. Doon tayo magse-celebrate bukas. Bukas? Hala! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? May problema ba? May team building kasi kami bukas sa Rizal. 2 araw yun. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Seryoso? Mahal naman. Akala ko nasabi ko sa'yo Yun na nga lang yung araw na magkakasama tayo. Tapos ilalaan mo pa yung time na yun sa trabaho? Sorry. Hindi ko naman alam na may plan ka palang lumabas Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? O mas mahal mo na ang trabaho mo? Mahal kita. Siyempre mahal kita, Allen. Pero work to Para sa future naman nating dalawa to. Anong future? May future pa ba tayo? Kasi pakiramdam ko wala na Twice a week na nga lang tayo kung magkita. Gigising ako mag-isa. Papasok ako sa trabaho na wala ka kasi nga patapos ka pala sa trabaho mo. Uuwi ako na wala ka kasi papunta ka na sa trabaho. Daig pa natin ang LDR Pero iniintindi ko yun kasi trabaho yan. Pero itong ganito, ito na nga lang yung araw na pwede tayo magsama Ipagdadamot mo pa sa akin? Mahal, hindi naman sa ganun. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Nakatira nga tayo sa iisang bahay pero hindi naman tayo nagkakasama. Ano bang silbi na nag-live-in tayo? Promise ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako sa'yo. Babawi ako pagkatapos ng team building namin. Effort lang naman na gusto kong makita sa'yo Oo, nag-e-effort naman ako Nasaan? Nasaan yung effort na sinasabi mo kasi hindi ko makita? Hindi ko maramdaman Nagkaroon lang tayo ng miscommunication, okay? Huwag na nating palakihin to. Hindi miscommunication na nangyari. Nawala lang talaga sa isip mo na may boyfriend ka pa pala. Anniversary natin, malilimutan mo? Bare minimum na nga lang yun Hindi na ba acceptable ang makalimot ngayon? Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Sobrang stress na ako kaya sorry kung nakalimot ako. Sorry kung nawala sa isip ko kung anong araw ngayon. Masama ba kung mag-expect ako sa'yo? Kahit i-reciprocate mo lang yung efforts ko. Yun lang naman ang hinihingi ko Oh my gosh, mahal. Please naman, wag ngayon. Sobrang drained na ako ngayong araw. Wag naman tayo mag-away ngayon. Okay, pagod ka sa trabaho. Trabaho na naman. I understand. Ako naman lagi umiintindi Lagi na lang. Mahal. Nakakapagod din minsan. Lalo na kung mag-isa ka lang nagbubuhat sa relasyon. Alam mo minsan, naiisip ko nga paano kung sumuko na lang ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na. May niluto ako dyan na breakfast. Kumain ka bago ka matulog. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Mahal, sandali lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Natatandaan mo ba yung promise mo sa akin dati? Na hindi ka gagaya sa mga magulang ko? Na hindi mo ipaparamdam na neglected ako? 2 years mo nang pinaparamdam sa akin yon, Ciara. Mama Mia! Kinagabihan ay sobrang tahimik nang naging dinner date namin ni Allen. Gusto kong i-explain sa kanya ang side ko pero alam kong kahit anong sabihin ko ay lalala lang ang sitwasyon naming dalawa. Kaya wala akong ibang ginawa buong gabi kundi ang humingi ng tawad. Tama naman siya Unti-unti ko na siyang napapabayaan dahil sa work ko. At hindi ko ikinakaila ang pagkukulang kong yun. Hindi rin po natuloy ang Tagaytay trip namin. Kinailangan ko talagang sumama sa team building namin noon dahil kung hindi ay malilintikan ako sa boss ko. Pagkabalik ko sa apartment after 2-day na team building namin ay hindi ko na nadatnan doon si Allen. Wala na po lahat ng mga gamit niya. Maliban sa isang note kung saan nakasulat ang mga salitang ayoko na. Suko na ako.
Ni hindi man lang siya nag-message sa akin para lang naman ma-save ko ang relasyon namin, Mama Mia. Sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na niya noon binabasa ang mga messages ko. Hindi na rin siya sumasagot sa mga tawag ko, Mama Mia. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirhan pero hindi na siya bumalik pa sa lugar na yon. Kinausap ko rin ang mga kaibigan niya pero tikom naman ang mga bibig nila. Gustong-gusto ko talagang isalba ang relasyon naming dalawa noon. Pero hindi ko ito magagawa kung ayaw na akong tulungan ni Allen. Mama Mia, sa huli, pinili ko na lang natanggapin na wala na. Natapos na talaga ang 5 taong relasyon namin ng lalaking pinakamamahal ko. Sobrang devastated ako sa nangyari sa amin ni Allen, Mama Mia. Ilang buwan din akong hindi nakapag-focus sa trabaho. Tahimik lang ako noon sa work at hindi nila ako makausap ng maayos dahil hindi rin ako sumasali sa mga gimmick ng mga katrabaho ko. Ginamit ko na rin noon ang sick leave ko para lang magkulong sa apartment. Mabuti na lang at marami akong kaibigan na handang sumuporta sa akin noon. Maliban sa kanila, ay naging kaagapay ko rin po ang alak. Ito lang kasi ang tanging bagay na nakakapagpamanhid sa nararamdaman ko ng mga panahong yon. Palagi ako noong tumatambay sa mga bar at club, Mama Mia, kasama ang mga kaibigan ko para lang maibsan ang sugatan kong puso. At sa pamamalagi ko nga sa lugar na yon, isang tao ang nakilala ko. Si Nick. Day off ko noon, Mama Mia, at sakto ring maulan ang panahon. Perfect time para magsenti at balikan ang nakaraan. Pero dahil pinipilit ko noong mag-move on na mula kay Allen, ay naisipan kong uminom sa labas. Inaya ko ang mga kaibigan ko pero dahil maulan, walang gustong sumama sa akin. No choice ako noon kundi gumalang mag-isa. Sa isang bar na never ko pang nasubukan ako nagpunta, Mama Mia. Ayoko nang bumalik sa favorite bar namin ni Allen. Dahil alam kong masasaktan lang ako dahil mga masasakit na alaala lang ang ipaparamdam nito sa akin. Dahil nga maulan ay walang masyadong tao sa bar noon. Maganda naman ang ambience ng lugar. Chill lang at ang nakakatuwa ay hindi kamahalan ng presyo ng mga alak. Marami ring bouncers kaya hindi nakakatakot ang mag-isa. Umupo ako sa sulok at doon nagsimulang uminom. Pagkatapos ko sa pang-4 kong shot ng tequila, ay doon na ako nilapitan ni Nick, Mama Mia. Hi, miss. Sorry to bother you, but can I ask you something? Yes? May maitutulong ba ako? Are you alone by any chance? No. May mga kasama ako. Inaantay ko lang sila. Oh, I see. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo sila? Sorry pero mas prefer ko mag-antay na mag-isa. Ganun ba? I'm Nick, by the way. Nicholas, pero tawagin mo na lang ako Nick. Hi, Nick. Katulad ng sinabi ko, I prefer to be alone. Okay, I get what you mean. Naghahanap lang kasi ako ng makakausap. Wala kasi akong kasama eh. Sorry. No problem. Anyway, nice to meet you. Balik na ako dun sa boring kong table. Ba't ka mag-isa? Ha? I'm sorry? Sabi ko bakit ka mag-isa? Is that an invitation? Pwede na ba akong makiupo and join you? Nagtatanong lang ako. Okay, gets. Wala akong kasama. Mag-isa ako kasi wala akong ma-invite na friends eh. Gusto kong uminom tonight. Medyo broken tayo ngayon eh. I see. Eh ikaw, bakit ka mag-isa?
Hindi nga ako mag-isa. Papunta na rito yung mga friends ko. Talaga ba? Kahit 30 minutes na silang late? I mean, hindi ako stalker or anything ah. Sabay kasi tayong pumasok kanina. Kaya napansin ko lang. Medyo stalker vibes nga yun actually. Promise, hindi ako masamang tao. Wala namang masamang tao nga amin na masama sila eh. Teka, sandali. Oh, eto. ID ko yan. Full name, address, age, nationality, marital status. Wala naman sigurong masamang tao ang magbibigay ng full details nila, no? Okay, fine. Okay. Tago ko muna tong ID ko. So, pwede na ba ako maupo? Sige, para naman may kausap na rin ako. Thanks. So, tama ako. Wala kang ang hinihintay na friends. Wala eh. Wala may gustong sumama sa akin. Same as you, gusto ko lang din uminom ngayon. Gusto ko magpaantok. May insomnia ka ba? Hirap ka makatulog? Wala akong insomnia. Hindi rin naman ako hirap makatulog. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Makalimot naman saan? Well, if you don't mind. Makalimot sa ex ko. Ooh! Pareho pala tayo. Pareho tayong broken-hearted. Kailan ka pa broken? 3 weeks ago. After ko mag-propose sa kanya, iniwan niya ako. Oh my gosh, I'm sorry. Ano raw ang reason niya? Hindi pa raw siya ready eh. Pero it turns out, may iba na pala siyang gusto. Sakit naman nun. Sana hindi na lang niya tinanggap yung proposal mo. Pinaasa ka pa. Well, to cut all the BS short, sabi niya, ang kanyang explanation sa akin kung bakit niya ginawa yon ayaw niya raw ako mapahiya. Eh ikaw, anong nangyari sa inyo ng ex mo? Ghosted. Sinukuan niya ako. Masyado raw akong workaholic eh. Yun lang? May mas malalim pang rason behind that pero sa amin na lang yun. What are the odds, no? Na nagkita yung dalawang broken? Naku, pag mo akong simulan dyan, hindi ako mahuhulog sa mga ganyang banat. What? Banat? Hindi. No. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ako pumipick up line. Sincere yung pagkakasabi ko noon. Walang halong diga. Mabuti na yung clear. Hindi pa rin naman ako ready para sa relationships eh. Ako rin. So, anong pangalan mo? Pwede ko na bang malaman? Ciara. Hello, Ciara. Nice to meet you. That night, Mama Mia, ay hiningi na ni Nick ang social media accounts ko. Masaya naman ang naging pag-uusap namin kaya nagtiwala ako sa kanya at ibinigay ko ang Facebook account ko, Mama Mia. Pero lumipas ang 1 linggo ay wala akong natatanggap na friend request mula sa kanya. Hinayaan ko na lang siya at nagpatuloy ako sa buhay. Wala pa ring nagbago. Para pa rin akong zombie, nagigising, magpapakapagod sa trabaho para pagka-uwi ay matutulog na lang ang gagawin ko. Paulit-ulit na gano'n ang ginagawa ko habang pilit kong tinatakasan ang mga alaala namin ni Allen. Hanggang sa isang araw ay isang Nick ang nag-friend request sa akin sa Facebook. Aaminin ko na nakaramdam ako ng konting tuwa nang makita ko ang pangalan ni Nick na biglang nag-pop up sa notifications ko. Agad ko siyang in-accept at doon po kami nagsimulang kilalanin ng isa't isa. In-entertain ko po si Nick sa buhay ko sa pagbabakasakaling mapukaw niya ang atensyon ko at mabaling sa kanya ang pagtingin ko at hindi na doon kay Allen. At nangyari nga yun, Mama Mia. Kahit papaano ay nabaling sa ibang tao ang isip ko. Mabilis kaming naggagaanan ng loob ni Nick. Hindi ko inaasahan ang kulit niya. Ibang level din ang humor niya na siyang tanging nakakapagbigay sa akin ng ngiti sa kabila ng pagdadalamhati ng aking puso. Accountant si Nick, Mama Mia, na nagtatrabaho sa isang bangko. Panganay sa 4 na magkakapatid at mula sa medyo may kayang pamilya. Pagkatapos ng 3 linggo, simula nung huli kaming nagkita, ay in-invite niya akong makipag-meet sa labas
para sa isang proper date, Mama Mia. Wow! Nag-glow up ka ba in just 3 weeks? Nice. Hay nako, Nick ha. Huwag mo akong simulan. Bubulahin mo na naman ako eh. Alam ko mabulaklak yung bunganga mo. Hindi nga, seryoso ako. You look prettier kesa nung una kitang nakita. Sinasabi mo ba na pangit ako nun? Hindi ka pangit, ano ka ba? Iba lang kasi yung setting sa bar. Madilim kasi ron. Eh dito sa cafe, nakikita kita ng maayos. Dami mong alam. So, kumusta naman? Still broken? Ay, well, yeah. Ang hirap ipunin lahat ng piraso ng pusong nabasag eh. Relate. I know the feeling. Pero slowly, nakakapag-move on na ako. Tumigil na rin akong uminom. Wow, congrats. That's good to know. Nakatulong siguro yung pagiging hands-on ko sa work. Doon na lang ako nagfo-focus, hindi na sa personal issues ko. Pero hindi moving on ang tawag sa ginagawa mo. Tinatakbuhan mo lang yung problema mo. Nakakatulong naman eh. Hindi rin. Para ka lang naglalagay ng band-aid sa sugat na kailangan ng tahi. So anong gusto mong gawin ko? Magpaka-depress? Hindi naman. Hindi mo kailangan ma-depress. Actually, hindi ko rin alam eh. Ako rin naman, hindi pa nakaka-move on until now. See? Pareho lang tayo. At least ako may ginagawa para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman ko. Alam mo, may proposal ako sa'yo. Proposal? Tungkol saan? Para makamove on tayo pareho sa mga ex natin. Wow! May action plan ka talaga? You might find this funny pero pakinggan mo muna ako. Huwag mo ako i-judge agad ha, makinig ka muna. Okay. Anong gusto mong i-propose? What if gawin nating rebound ang isa't isa? Ano? Tama ba yung narinig ko? Well, kailangan mo ng someone para mag-heal. Kailangan ko rin ng someone to do the same. Let's be each other someone. Nahihibang ka na ba? Weird lang pakinggan tong proposal ko sa umpisa. Pero the good thing about this is, it doesn't matter kung hindi natin mahal ang isa't isa. What you need to do is gamitin mo ang presence ko para makapag-move on ka. And ako naman, gagamitin ko yung company mo para makapag-move on din ako. Sounds like a good plan, right? In short, maggagamitan tayo. Parang ganun na nga. Alam mo ba kung bakit natagalan ako bago kita i-add sa Facebook? Bakit nga ba? Days after nating mag-meet sa bar, plano ko nang mag-self-destruct. Sobrang broken ako to the point na gusto ko nang umalis sa mundong to. Ang hirap lang tanggapin na after mong ibigay ang lahat sa isang tao, bigla ka na lang niyang iiwan para sa ibang lalaki. And then, nakilala kita. Naalala ko kung gaano ako kasaya habang kausap ka. Kung papanong nawala yung sakit na nararamdaman ko kahit panandalian lang. So, doon ko na-realize na kailangan kita. Kailangan ko ng isang taong sasalo sa akin while I'm at my lowest. So, para sa sarili mo lang pala tong offer mo sa akin. Paano ka makakasigurong makaka-move on din ako kapag ginawa kitang rebound? Well, for starters, nakipag-meet ka sa akin ngayon dito, di ba? Kailangan mo ng distraction kaya ka nakikipag-usap sa akin ngayon. Alam ko na kailangan mo rin ng taong makakausap and I'm offering myself to you. Ang weird! Sobrang weird! Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Tulad nga ng sabi ko, weird lang to pakinggan sa umpisa. Pero pag-isipan mo, Ciara, wala naman siguro mawawala kapag nag-try tayo, di ba? I mean, hindi ka naman siguro may in love sa akin, di ba? No way! Oh, there you go. Then, wala tayong magiging problema kung ganun. Ako rin naman eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na mafo-fall sa'yo. So what do you think? Sige, pag-iisipan ko. Mama Mia, na tempting talaga ang naging offer sa akin ni Nick. Oo, tama siya. Na for a while ay nakakalimot ako sa pinagdadaanan ko habang kausap ko siya.
Feeling ko nasa safe space ako tuwing kasama ko siya. Gusto kong tanggapin ang offer niya pero nag-aalangan ako sa maaaring maging impact nito sa buhay ko. Maaari ngang sa tulong ni Nick ay makapag-move on ako mula kay Allen. Pero nakakatakot. Na baka dahil dito ay masanay ako na lagi kong kasama si Nick sa puntong maging dependent na ako sa kanya. Mama Mia, sinubukan kong kausapin ang mga kaibigan ko tungkol dito. At ganun din ang mga sentiments nila. Disaster in the making nga daw kapag pinasok ko ang relasyon na ino-offer sa akin ni Nick. Sasaktan ko lang daw ang sarili ko lalo na't emotionally unstable ako at the moment. Alam ko, Mama Mia, na mahirap pumasok sa isang no-label relationship. Lalo na't ang purpose lang naman naming dalawa ay para ma-heal ang parehong puso naming sugatan. Pero sa punto po ng buhay kong yun, ay nangangailangan talaga ako, Mama Mia, ng masasandalan. Nangangailangan ako ng isang tao na pwedeng makausap ko kahit na anong oras. Isang taong makakaintindi sa pinagdaraanan ko. At si Nick ang pinakamalapit na taong maaaring magbigay sa akin ng comfort na hinahanap ko. Sa huli, Mama Mia, ay pumayag ako sa gustong mangyari ni Nick. Naging rebound namin ang isa't isa. Mama Mia, pumasok kaming dalawa ni Nick sa isang no-label relationship. More than friends kami pero less than lovers. Noong unay wala namang problema sa naging relasyon namin. Sa katunayan ay na-enjoy ko nga ang company ni Nick. Nakatulong siya para mawala ang isip ko sa nangyari sa aming dalawa ni Allen. Naging sandalan namin ang isa't isa at sabay naming kinalimutan ang traumatic past naming dalawa. Ginagawa namin ang mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan. Ang kaibahan nga lang, walang love involved sa amin. Yun naman po ang original plan. Bawal ang ma-in love. Bawal ang mag-expect at lalong-lalo na bawal ang mag-assume. Ginawa namin ang lahat para makapag-move on. Dates, travels, road trips, at tumagal po ito ng mahigit 6 na buwan. May tiwala naman ako sa sarili ko, Mama Mia, na hindi ako mapofall kay Nick. Ipinangako ko sa aking sarili na never mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan, mahirap talagang diktahan ang puso. Unti-unti ay napaibig ako ni Nick. Hindi ko alam kung paano nangyari yon, pero late na noong na-realize ko na nangyari na ang pinakaayaw kong mangyari. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong may usapan kaming dalawa. Alam kong matatapos din ang kung anumang meron sa amin once na makapag-move on na kami sa kanya-kanya naming ex. At nangyari naman po yun, Mama Mia. Nalimutan ko na ng tuluyan ang sakit na naramdaman ko dahil sa paghihiwalay namin ni Allen. Nalimutan ko na ang pagmamahal ko sa kanya. At napatunayan ko yun nang minsang magparamdam ulit sa akin ang aking ex-boyfriend. Grabe, kailangan natin bumalik sa resto na yon. Sobrang sulit, no? Affordable pero pang 5-star ang mga pagkain. Galing mo talaga maghanap ng makakainan. Ako pa. Siyempre, cultured tong fake boyfriend mo, no? Talaga ba? O baka nakaswerte ka lang? Sige na, dito na ako. Hatid na kita hanggang sa apartment mo. Wag na.
Andyan lang naman yung bahay ko. Bakit? May tinatago ka ba? Wala ah. Kahit pumasok ka pa sa loob kung gusto mo. Ciara, Allen? Anong ginagawa mo rito? Ciara, busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Sige, pero... Ciara, mauna na ako May bisita ka pala. Salamat sa pagsama sa akin ngayon Thank you din, Nick. Chat-chat na lang. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Sige. Siya ba yung bago mong boyfriend? Anong ginagawa mo rito, Allen? Nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun. Kinakalimutan ko na yung mga nangyari sa atin. Wala na ba tayong chance na bumalik ulit sa dati? Chance? Humihingi ka sa akin ngayon ng second chance after what? 5-6 months? Ganong katagal, Allen? Bago mo na-realize na gusto mo palang ibalik natin yung dati nating relasyon? Nagkamali ako. Mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat hinayaan na ma-overwhelm ako. Masyado ako nagpakain sa mga nangyari sa atin. I'm sorry, Ciara. Hindi ko dapat ginawa yun. Sorry din pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hinabol kita. Hinanap kita, nagmakaawa ako sa'yo na kausapin mo ako. Napag-usapan natin ng maayos yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Na huwag nating sayangin yung 5 years na pinagsamahan natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko, Allen. Ginawa kong lahat para lang makausap ka pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos ngayong nasa maayos na lagay na ang puso ko, bigla ka magpapakita sa akin? Hihingi ng tawad? Ng second chance? Ano ko? Tirang pagkain na iniwan mo sa ref at babalikan mo lang kapag wala ka ng ibang makain? Gulong-gulo lang talaga ako ng mga panahong yun. Gusto ko lang naman ipaintindi sa'yo na kailangan ko rin maramdaman ang pagmamahal mo. Kasi nito mga nakaraang taon, hindi ko na nararamdaman yun eh. Eh di sana yan ang sinabi mo sa akin noong simula pa lang. Sana naayos natin ang problema. Sana naisalba pa natin yung relasyon natin. Ang ginawa mo kasi, bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin? Basta mo na lang ako iniwan sa ere nang wala man lang explanation. Para mo ako sinamahang umakyat sa bundok, tapos iniwan mo ako sa tuktok. Tapos kung kailan na kaya ko nang bumaba mag-isa, bigla ka magpapakita. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawiin ko yung mga panahong sinahayang ko. Please, Ciara. Bumalik na tayo sa dati. I'm sorry. Pero mas mabuti na lang siguro na panindigan na lang natin yung naging desisyon nating dalawa. Siya ba? Yung lalaki kanina? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Kung wala na talaga, salamat na lang sa lahat. Salamat sa memories. Sa 5 years na nilaan mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Salamat din, Allen. Pasensya na sa abala. Kalimutan mo na lang na nagpunta ako dito. Mama Mia, 2 bagay ang napatunayan ko matapos ang pag-uusap naming yon ng ex kong si Allen. Tuluyan na akong nakamove on mula sa kanya at nasa ibang tao na talaga ang puso ko. Nakahinga ako nang sa wakas ay nakuha ko na rin ang closure na hinahanap ko mula kay Allen. Sa ganung paraan ay masasabi kong tuluyan nang nagsara ang kwento naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yun ay hindi na kami ulit nagkita o nagkausap pa ni Allen. Nagtagal pa ng additional 2 months ang no-label relationships namin ni Nick. At habang tumatagal ang mga araw ng pagsasama naming dalawa, Mama Mia, ay mas lalo lamang tumitibay ang nararamdaman ko sa kanya na siya namang ikinatatakot ko. Pilit ko naman pong pinipigilan ang nararamdaman ko pero iba talaga ang isinisigaw ng puso ko kumpara sa isip ko. Ngayon lang ako natakot umibig. Sa 2 bagay lang kasi mauuwi ang relasyon namin dalawa ni Nick. Either magtuloy ito kung pareho kaming nang nararamdaman at mauwi sa totohanan o baka matapos ito at maiwan akong sawi
Dahil sa aming dalawa ay ako lang palang umiibig. Araw-araw akong binabagabag ng isiping yun, Mama Mia. Kaya naman ang minsang kaming lumabas ni Nick para mamasyal ay nag-take risk na po ako para sa aking peace of mind. Sinubukan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero sa kasamaang palad, malayo sa ini-expect ko ang kinalabasan nito. Kailan tayo huling kumain dito? 2 months ago ba? Oo nga, matagal-tagal na rin. Sabi mo babalikan natin to tapos hindi na tayo bumalik. Bigla ako nag-crave ng pesto Naalala ko tong lugar na to. Yung pesto nila dito kasi hits different Actually, totoo yan. Anyway, kumusta ka na pala? Ako? Okay naman. Masaya naman ako. Ba't mo natanong? I mean, sa love life mo. Kumusta na yung nararamdaman mo para sa ex mo? Yung totoo? Tanggap ko na wala na kami. I believe totally healed na ako. Talaga ba? Wala na talagang chance na magkabalikan kayo? Nope. Wala na talaga. Yan ang sinabi ko sa kanya nung last na nag-uusap kami. That's good. Ibig sabihin, nag-work yung plan natin. Ikaw ba? Moved on ka na rin sa ex mo? Actually, matagal na. Hinihintay lang kita kasi unfair naman, di ba, kung ako lang yung naka-reach ng goal natin. Pero since sinabi mo na naka-move on ka na rin, happy ako para sa'yo. Genuinely. Salamat. Alam mo, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Yun naman talaga ang plan natin di ba? Gagamitin mo ako to move on and vice versa. Nick, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, ako rin. May gusto rin pala akong ikwento sa'yo. Sige, ikaw muna. Okay, ganito kasi yun Isa rin sa mga reason kung bakit mabilis ako nakapag-move on dahil sa girl na nakilala ko. Talaga? Sino? Someone na nakilala ko sa work. Sa work? Akala ko naman. Why? Akala mo ano? Wala. Anyway, nakilala ko siya a month ago. Loreen ang pangalan niya. Ang nangyari, nilipat siya sa branch namin. Pero 1 week lang siya doon kasi agad din siya nailipat sa ibang branch. Ano naman nagustuhan mo sa kanya? Yung totoo? Hindi ko rin alam. Hindi ako naniniwala sa love at first sight At all, hindi talaga. Para sa akin sa'yo malaking joke. Pero tingin ko, parang ganun yung nangyari ngayon. Ang swerte naman niya. Ako yung swerte kasi dumating siya sa buhay ko at the right time. Pinagalaw mo na ba ang baso? Ha? Pinagalawang baso? Nagparamdam. Nag-first move ka na ba? Well, yung pinaka-first move na nangyari, nakapagpakilala na ako sa kanya. So, once na matapos tayo, siguro doon na ako magpo-focus. Ipopursue ko na yung panliligaw sa kanya. I'm happy for you. Thanks. Ikaw, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi na yun importante. Akala ko pa naman may nakilala ka na rin bagong love interest. Actually, meron. Kaso parang one-sided love lang Parang hindi naman niya ako gusto. Nako, wag mo nang ituloy yan kung ganon. Baka masaktan ka lang ulit. Sana nga hindi ko na lang tinuloy. Huwag mo sayangin yung efforts natin. Piliin mo yung lalaking hindi nasasaktan ng puso mo. Noted. Isasaksak ko yan sa utak ko. Alam mo, Ciara, ang wish ko para sa'yo, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka naiiwan, tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Sana nga. Sana nga. Mama Mia, kung may award ceremony lang ng gabing yun, siguro nanalo na ako ng Best Actress Award. Nakaya kong magpanggap na masaya ako para kay Nick kahit na nasasaktan talaga ako. Tama nga ang sinabi ng mga kaibigan ko. Panibagong heartbreak lang ang papasukin ko kasama si Nick. Sana nakinig na lang ako sa kanya. Hindi naman po kasi sa pang-aano, Mama Mia, pero nung mga panahon na yun, akala ko talaga hindi ako ma-in love kay Nick.
Sobrang confident ko noon na hindi mangyayari yun. Pero sa huli ay matatalo lang din pala ako. Wala namang dapat sisihin sa nangyari kundi ako lang din. Aware ako sa consequences na pwedeng mangyari pero pumayag pa rin ako na maggamitan kaming dalawa. Isa pa ay may usapan kami ni Nick na bawal ang ma-in love sa bawat isa. Pero ginawa ko pa rin yun. Sa huli, ako ang naging talo. Nakapag-move on man ako mula kay Allen, ay back to zero naman ako dahil naman kay Nick. Ang masakit pa nito ay mag-move on ako mula sa isang relasyon na wala namang label at hindi naman totoo. After maghiwalay ay sinubukan kong i-retain ni Nick ang connection naming dalawa, Mama Mia. Pero ako na po ang lumayo. Alam ko kasi nasasaktan ko lang ang sarili ko kapag patuloy akong makikipag-interact sa kanya. Mahabang panahon ang lumipas bago ako tuluyang nakalimot. Pero Mama Mia, sa totoo lang, napakahirap kalimutan ng isang tao, lalo na kung isang bagay ang iniwan nito sa'yo na araw-araw magpapaalala sa kanya. Mama Mia, nabuntis ako ni Nick. Hindi ko alam kung ipapaalam ko ba sa kanya ang totoo, lalo na't balita ko na going strong sila ng kanyang current girlfriend. Ayoko rin naman na makasira ako ng relasyon. Sa ngayon ay sasarilinin ko na lang muna ang lahat. Habang inaayos ko ang buhay ko, pati na rin ang buhay ng anak ko. Hindi ko muna ipapaalam kay Nick ang tungkol sa kanya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ito na ba ang ending ng love story ko. Sana naman may darating pa rin na isang tao na para sa akin. Kung wala ay ayos lang din. Kontento na ako sa anak ko. Hanggang dito na lang ang inyong forever ka barangay, Shara.